Okay, so let's solve this password problem or similar password problem na lumabas noong May 2013. So this one is under, ano ba to? May pagka foundation engineering. Yeah, kind of. Foundation engineering na rin to. Since foundation rin, retaining walls, di ba? Okay, so pisad. Given a retaining wall as shown in the figure, sa prime of C, specified compressive standard of concrete to 44 megapascals, specified yield strength of steel for 15 megapascals, cell unit weight 18.8, so concrete unit weight, yung given naman na yan, 23.544 or 24. Ano yung binigay? Kapag hindi, 23.54 as base sa code, no? Active earth pressure. So this one pang geotech tong approach ay part na to. So pag that is kapag ano 'di ba? 30 degrees yung angle of shearing resistance, no? So kapag active minus 1 minus sign, kapag passive 1 plus sign yung numerator. Minus sin 30 over 1 plus sin 30. Okay, okay naman siguro to sa geotech, no? 1/3 yan. Ay, naka-radians ako. Degrees dapat. Nag-ano kasi ako kaya naka-radians yan eh. Ano ba ginawa ko dun? Ay, yung foundation, yung sa vertical stresses, induced stresses. Ayun. Anyway, so in 1/3 yan. Yan, required strength of the wall, 0.7 ng dead, plus 1.7 ng, ano ba yan, earth pressure, or yung, pang ano to old code pa ba to? Okay, basta yun. 1.7 para sa earth pressure, yung hydrostatic natin. In this case, so yan yung due to soil. Okay, so where this the dead load is the earth pressure, consider per meter strip of the wall along its length. So given A, B, C, D, E, F, yan, yung dimensions na ito. So first, calculate the required resisting moment to result a minimum factor of safety against overturning of 2.0. Okay, so ano pala, similar lang yan dito. Nung password problem. Labasin yan. Dati. Kung alam mo lumalabas pa ba ulit yan. Ito lang na-compile ko eh. Okay, so required resisting moment. So factor of safety against overturning. Paano nga ulit yan? Ang factor of safety against overturning ay in general, gawa na lang muna tayo. In general, ang factor of safety ay capacity over demand lang yan. Capacity over demand or actual. Pwede na yun. Actual. Capacity over actual, capacity over demand. Same na yan. So, in this case, factor of safety against overturning. So, ano yung capacity niya? Yun yung tinatawag nating writing moment, di ba, sa analysis of dams, sa hydraulics, fluid mechanics. So, in writing moment ang capacity. Yan yung due to weight ng dam, in this case, retaining wall. And syempre, ito na rin yung weight ng soil na pababa. Kasi yung active force niya yung nagpapa-overturn dyan eh. So, yung actual dyan, yung demand, yun yung overturning moment. In this case, kailangan natin makuha yung overturning moment and itong factor of safety given na pala, no? So, para makuha natin yung required resisting moment or yung writing moment. So, ganun lang. Equals writing moment. Ano yung mga writing moment? Writing moment nga pala yung hinahanap, no? So, overturning moment. So, ayan na. Dito ko na lang muna ilagay. So, paano yan? Di ba ito yung soil? Ito yung soil na makakover. And itong buong to, yan. Di ba paano yan? Paano nag-act yan? Para ano lang, hydrostatics lang din. Hindi siya sa center of gravity, kundi sa center of pressure. Bababa ka rin ng eccentricity distance eh. Kasi di ba triangular naman yan, yung magiging tawag doon? Stress diagram niyan, stress distribution niyan. Linear siya, so triangular bali. Baga pa ganito, ayan o, pa ganyan siya. So, syempre, centroid ng triangle, 1/3 galing sa base.
So, ganun. So, yun yung FA natin. F sub A pangalanan natin. Masyado ba makapal? Tignan ko yun na ngayon. Tapos, syempre, ang moment arm niyan ay 1/3 niyan. 1/3 ng E plus F kasi yung buong yan eh. No? 1/3 ng E plus F. Lagay ko na lang ba values yan? 1/3 ng E plus F. Okay na yan. Imbaga yung E plus F, store ko na lang. Yan naman. Sige. So, para sa overturning moment, lagay na ba agad natin? O, yan lang naman yun. Di ba? O, paano nga ulit yung FA? Hydrostatics lang yan. Di ba? Ulitin natin yung kanina. Di ba, ganyan siya. So, ito yung pressure. Ang pressure, in this case, gamma H bar. Di ba? Ay, gamma H. Di ba? So, pero since ano to, sa geotech, may Ka pa yun, di ba? Maka-multiply yan sa Ka. So, ayan. Then, height to. O area, 1/2 base times height. Di ba? Ganun lang. 1/2 Ka gamma H times height squared. Ganun. Sige, 1/2. Yung gamma niyan, unit weight ng soil, ilan yun? 18.8. Gamma, times Ka muna natin yung 1/3. Gamma, H niyan, pero naka-square since gamma H yung baba, tas H yung buong length. Ganun. Lagay ko na lang yan sa A plus I. No? 1/2, unit weight, Ka, H times H. No? Lagay natin yung E as 6, and then yung F, 0.5. Ayun, 132.38. Actually, meron tayong pan-checking nga. 132.38. Ginawan ko na ano. Papalitan mo na lang yung values. So, 132.38. Oh, yun siya. Oh, yan yung FA. F. Paulit-ulit pala yun, no? 132.38. Yan ka na lang kaya i-store ko sa store na lang yan. Tapos lagay na lang natin yung values na. 132.383. Ano ba makapal? 132.383. Saan malaki? Ito pa. Ito natin. Ay, hindi siya mausad. Basta yung kilonewtons na yan. Kilonewtons. Ayan. Kapal ba masyado ng ano ko? Ink ko. Ayan. Para sa overturning moment, multiply mo na lang yan. So, 1/3 na. O, E plus F ay ano lang naman yan eh. Ba't ko pa yan ano, no? E ay 6, tapos ang F ay 0.5. 1/3 ng 6.5 lang pala yan. 1/3. Liitan ko nga. Doon namang maliit. 1/3 ng 6.5. Tama lang pala. Ganyan. No? Nakastore na yan sa F. F times ano na lang yan. F times 1/3 ng 6.5. F times 1/3 ng 6.5. Yan yung overturning moment. 286.83. Lagay ko yan sa M. Overturning moment. 286.83. Same ba? Overturning moment. Yan na. 286.83. So, masasolve na natin si writing moment. Lakapal pala masyado nung kanina, no? Sige nga, tablahin ko na lang. Writing moment over. Wait lang. Okay. Ibig sabihin, writing moment ay dos naman to. Ito may value naman na to. Ito yung dos, di ba? Ito meron din. Dos. Tapos overturning moment na sa M. Or sige, ano na lang natin. Lagyan na rin natin yung value at 286.83.
To 86.83. O, pag hinahanap yan, o, ganyan lang siya, hanapin. So, writing moment, twice m na lang yan. Parang kami yung writing moment, 2m. 573.66 most nearly gives 573.66 kilonewton meter. O, yan kasi ay may binigay na ano, may binigay na factor of safety. What if wala? What if pinapakompute sa atin yung factor of safety against overturning? So, dito tayo papasok. Kailangan, since binigay naman yung unit weight ng concrete, di ba? Pwede isa-isahin natin yan. Ito, hinati ko na siya. Ginawa kong may rectangle ako, may triangle, may isa pang rectangle din. Yung sa due to weight. Di ba? So, gagawin ko dyan, ito may force dito. Downward force. Weight 1 na lang yan. Weight 1, weight 2, weight 3, weight 4. Ganyan na yan. Gets naman na yan, di ba? Ginagawa naman na yan sa ano pa? Sa, tawag dito? Um, fluid mechanics pa, yung dams. Di ba? O, edi mag-ano na lang tayo dito. Anong gagawin natin dyan? Solve na lang muna natin yung writing moment. Writing moment niyan ay, ano lang yun? Writing moment. Ano, malaki? Okay. So, writing moment, no? Lagyan na nga natin values nila. Para erekta ko na lang. 0.25. Kasi hindi na ako pwede mag-store eh. At ginamit ko na yung ilan. 0.25 ang A. Bahin ko na lang kulay. Or, type ko na lang. 0.25. No? Dito tayo magkakatalo. Ayan, 0.25 MBI, 0.7 meters. Ito yun, 7 meters. Ang CI, 0.8? Ay, 0.7 pala. 0.7 meters. Ang CI, 0.8. Malaki pala to. 0.8 meters. Tapos ang DA, 3.5. Lahat-lahat. 3.5 meters. Yan na yun. 3.5 meters. Tapos ang EI, 6 meters. 6 meters. And 6 meters. Tapos ang FI, 0.5 meters. Ayun. Okay, yan na. Okay, kaya na. Writing moment. Pwede na nating erekta yan. No? Nag-caltech na lang tayo. Ninamad na magsulat eh. Siyempre, yung kakailangan na natin, yung linear. Or kahit yung ano lang. O kahit yung isa lang. Kasi x to, yung distance. Tapos yung frequency yung ilalagay natin sa yung area. Or, area na lang. Kasi ang volume ay nakaano lang naman eh. Ang volume nito ay naka per meter lang naman yan. So, area lang ilalagay. Pero assume na volume na yun, di ba? Kasi unit weight times volume ay weight. So, ayan. Naka times 1 lang naman yun eh. Unahin natin to. Ang x distance nga from the toe, lagi tayong from the toe. Ito yung toe, di ba? Ayan yung toe. Kasi andito yung hydrostatic force mo. Nawala. Ito, tinanggal ko pala. Dito ko lang nilagay. Ang gets naman yun, pinapa-tumbling siya. So dito yun, nasa toe ba? Ito yung toe, kabila yung heel. Okay, so lagi tayong from the toe. Edi gawa natin. Ang centroid ng 1 ay from the toe ay 0.8. 0.8 plus. Pwede nating 0.7 minus 2.5 over 2, no? 0.8 plus
0.7. Tapos, ito na yan, sagad na yan, bawas mo yung 2.25 over 2. Okay, 0.8 plus 0.7 minus kalahati ng 0.25. Okay, mga distance muna tayo. Then 0.8 plus, gagawin natin dito, pwedeng 0.7, add ka ulit 0.7, then babawasan mo ng 0.25, babawasan mo ulit ng 1/3 naman. 1/3 ng, ilan to? Kung 0.7 yan, 0.25 to. Palalagyan ko na lang din to, no? Lagyan natin to. Ilan yan? 0.45, no? 45, 50, 60, 70. 0.45 yan. Okay na yun. 0.45. So, pwede ko palang nirekta na lang. 0.8. Pero kasi ayoko mag-ano eh. Ayoko mag 2/3 eh. So, 0.8 plus 0.7 minus 0.25 minus 1/3 ng 0.45. Tama? 1/3 ng 0.45. Okay. And then, ang pang 3 ay kalahati lang yan ng 3.5. Di ba? Buong D na yan eh. 3.5 over 2. Then, ang pang-apat ay, kailangan ko pala makuha to. So, if that is 0.7.8, that's 1.5, no? 1.5, so 3.5 minus yon ay 3.5 minus 1.5, dos na lang. Di dos lang pala yan. Lagay na lang din natin. Dos. 2 meters. Ayan. Okay. Ayan na. So, ang pang 4 ay, pwede na natin gawin 1.5, yung 1.7 plus 0.8, 0.8 plus 0.7, then kalahati ng dos ay 1. Okay, okay na tayo dyan. Unit weight na lang. Unit weight times, ano na lang to? Unit weight times area, no? Okay, parang ko yung weight. Ang unit weight nito ay, ano ba yun? Unit weight ng concrete. 24. 24 yan lahat. 24 times, ano to? 0.25 times, 0.25 times 6. Okay. Yung pangalawa ay 1/2. Oops, unit weight muna. 24 times 1/2. Ang base ay 0.45. Ang height ay still 6. Tama? Then yung pangatlo ay 24 ulit, unit weight times 3.5. 3.5 times 0.5. Tama? And then lastly, ito, hindi na yan unit weight ng concrete, unit weight ng soil yan. 18.8. 18.8 times unit weight ng soil times area niyan times 1 para maging volume. Pero, tinan natin times 1. Understood na yan. So, 6 times 2 na lang yan, no? 6 times 2. Okay? So, ano ba hinahanap? Writing moment. Di, summation ng ano? Excess. Summation ng x yun kasi automatic yun nakamultiply sa, hindi pala. Nakamultiply sa frequency. The summation ng excess ay, nasan yun? Sum. Summation ng excess. Ayan, 722.64. Palagay ba yun doon? Ayan, 722.64. Tama, tama. 722.64. Ayan, writing moment. Kilonewton meter. Then sa overturning moment, yun pa rin yun. Overturning moment ay nasa M? Stoner ko ba yun? Ilagay ko nga to sa writing. Wala pa naman sa A, no? Sige, nasa A na yan. Okay, nasa M. So, yun, writing moment over overturning moment. Hindi ko na lang ilagay dyan, pero writing moment over overturning moment. Ayan, 2.5. So, yung ano niya, factor of safety. Di malaki. Di ibig sabihin, sakto lang pala talaga to. Yung ano, so safe to, no? Against overturning. Ganon. Yan yung writing moment niyan kapag pinapakompute yung ano. Ito kasi, binigay yung factor of safety against overturning. So, hindi natin kailangan computein yung bawat weight niyan. Okay, so next. Ito most nearly gives 577. Baka ano, 573.7.
Ayun napalabas yun. So, calculate the design moment at the stem. O, pag design moment at the stem, ano bang magkukos niya ng moment lang? Ito lang. Itong pa L lang, no? Ito lang yan. Pulahin ko ba? Ito lang yan. Yung dyan lang na banda. Di mo isasama to. So, may another force ka dyan. Another force yan. Ganun. So, pangalanan na lang natin yung P. P. Tapos ito ay E over 3, no? 6/3 ba yun? Ayun, ayun. 6 ba yung 3? 6 ba yung E? O, 1/3 ng 6. Lagay ko pa ba? Sige, 1/3 ng 6. Lagay ko lang para kita bakit naging ganyan. So yung P natin, kahit ano na, erekta na natin to na moment, di ba? Okay na yan. Alam naman na paano eh. So 1/2, then gamma, 18.8 ba yun? Ano sabi? 18.8? 18.8 gamma, plus Ka, 1/3. Or inuuna mo yung Ka, okay lang. Di ba? H bar squared, alam naman na to. Ito yung para sa force, ay H squared pala, E. That is 6, di ba? In this case, yung E ay 6. 6 squared times 1/3 ng ano. Ito para sa moment arm niya na. 1/3 ng 6. O yan, 225.6. Nandun ba yan? Nagawa ko rin ba yan? Okay. Wala. At, bakit? Actually, nasa choices yan eh. 225.6. Ayun, 226. O bakit di yan yung sagot? Design moment eh. Sinabi na nga dito. Multiply mo pa yan sa 1.7. Yung dead load, wala namang, ano yung dead load dyan eh. No? Sige. Sayun. Multiply mo pa yan sa 1.7. Doon nadali. 383.52. So, ayun. 383.52. So, ayun na. 383.52. Lagay ko na lang dito. Kilonewton meter. Ayun. 384. Yun na lang ilagay ko sa M kasi di na nagagamitan yung overturning moment eh. Okay. So, ayun na. Then, ito RCD na to. Itong part na to ay RCD na. So, calculate the spacing of 20 millimeter bars required at the stem of the ball. So, use 85 millimeters steel cover to the centroid of reinforcement. So, paano yan? Ito na yung tinutukoy ko dyan. Ito na yung tinutukoy ko dyan na may 1 meter strip kasi dito, di ba? May 1 meter strip. Yan, 1 meter strip. So, yan yung kinoconsider. So, parang slab lang, di ba? Ito yung height niyan. Or ito pala. Ito yung kukonsider natin yung mas mataas. Mas malaki bale. Okay, yung mas malaki. Duplicate ko na lang to. Kaya pa ba? Nyek. Ayun. Ayan, may 1 meter pa yan dun eh. Perpendicular to the page. Pero syempre, ito yung ginagamit natin. Malaki, syempre. Dun ka magde-design eh. Hindi ka naman maglalagay, di ba? So, 0.7. So, ayan. So, parang ano lang yan. Gawa ka lang ng rectangle. Parang slab lang. Di ba? One-way slab. Analysis of one-way slab. Ay, mali na naman. Ito pala dapat. Ayun, no? So, parang concentrate natin dito yung AS. Tapos 1 meter lang yan. Ayan, yun na yung perpendicular to the page. BS 1,000 millimeters or 1 meter nga. Then yung effective depth, yun, compute na natin. Ayan, effective depth. No? Ilan yan? Ang sabi, yan, 0.7 yung, 700 yung gagamit. Ang sabi, 85. Ilan yun? Kalkin na nga lang.
700 minus 85. 615. 615 still cover. To the centroid na siya, oh. Centroid na siya ng reinforcement. So, 85 yun. Automatic na to. Alam na to, 615. Lagay ko na lang B dito. B equals. Then, ito ay D equals 615 millimeters. So, ayan. Diba? May MU ka. May MU ka dyan. Paano yun? Eh, di magro-record tayo. Ibisado naman siguro formula. Sulat ko pa ba? Sige, okay na yan. Rekta na natin. Para formula, 0.85. Yung row required, 0.85 F prime of C. Ano yung F prime of C natin? 20 points. Ano mo yung 20 prime? 24. Tapos FYI, 415. Okay. 0.85 F prime of C, 24 over FY, 415 times. Tanda naman siguro, formula required, no? 1 minus square root of 1 minus 2Rn, di ba? 2Rn, lagay ko na lang sa C kasi coefficient of resistance. 2Rn over 0.85 F prime of C. 0.85, 24. Di ba? Calc na lang natin. Ang MUI, ito ay MU over VBD squared, di ba? MU, pero multiply na lang natin by 1 million para maging Newton millimeter yan. MU over V, 0.9 times B, 1,000 times D squared, 615 squared. Ayun. Ito na yung row. Engineering, shift, engineering. And 0.00279. Pero since naka-AS min yung code natin, naka-AS yung code natin, edi multiply na natin yan by BD. Para maging AS min na agad yan. AS na agad yan. 1,000. That is B times yung D, 615. Okay, so 1718. Ang bilis na yun na yun. Agad yun. So, ang area na steel na yan ay area ng steel na dyan. So, itong maliit. Area ng steel ay 1718 point. Ganyan? 1718.48 square millimeters. Pero kasi, kapag ganyan, ang madalas nating chine-check down, yung minimum na lang, hindi na yung maximum. So, ano sinasabi ng code dyan? By the way, this code ay from 2001 pa. Since naka-general pa siya na minimum reinforcement of flexural members. Sa 2015 kasi, di ba, beams na lang siya. Sa beams na lang to nakalagay. So at every section of a flexural member where tensile reinforcement is required by analysis except as provided, blah, blah, blah. Kasi yan ay mga other case na yun eh. Say pag T-beams, ganyan, yung binasa ko. Tapos, yan, other cases. So the area provided should not be less than that given by. Ano itong 1/4? Di ba yun yung alam natin na 0.25? 0.25 square root ng F prime. So ito rin yung ito rin yung sa 2015. 0.25 square root ng F prime of C over Fy. MSBD syempre. Para maging AS. So ito, tingnan mo pinagkaiba nila. Fy. 0.25 square root ng F prime of C. 1.4. Ibig sabihin, that area shall not be less than this and not be less than this. No? So ayun. So tignan nga natin. Kailan ba, so ibig sabihin dito kapag MSCP 2015, kaya nga hinahanap doon, tinranslate na lang yun. Pinipili na lang yung greater neto. Di ba? Kasi hindi pwedeng mas bababa rito, hindi rin pwedeng mas mababa rito. Di ba? So, ibig sabihin, piliin mo yung mas malaki sa kanila. Di ba? Yun na yung sa minimum. Store ko to sa B kasi bakal. Area ng bakal. Na-in-store na ako sa A, di ba? Ito yung writing moment, di ba? 722. Pero di naman na natin gagamitan yun. So, sige, tignan natin i-equate natin to. Yung 0.25 square root ng F prime of C. 0.25, ano ba yan? 0.25 square root ng F prime of C. Ano natin sa F prime of C? Tapos, equate natin sa 1.4. Diba? Kasi yan lang naman yung pinagkaiba nila eh. Over Fy. Parehas na silang over Fy. So, solve natin. Mga 30 siguro yan. 31.36. Ibig sabihin, magiging equal yan sila kapag F prime of C mo ay 31.36. Diba? So, ibig sabihin, pag less than 31.36 yung F prime of C mo,
Ito yung laging malaki, 1.4 over Fy. Di ba? So, mas malaki lang to kapag greater than 31.36 na. Ganon yung F prime of C mo. Kaya laging ginagamit ay ito, 1.4 over Fy. So, ayun lang. So, 1.4 over Fy ay 415 ba yung Fy? Multiply na natin sa BD, 1,000 times 615. Ayun, 2,071. Laki ng AS minimum, oh. Ang laki. AS minimum. Kaya anong gagamitin mo dyan? Eh di yung minimum, since dapat, di ba dapat, di ba bababa dyan? 699. So, check mo for maximum, di na talaga yan. Ano yun? 2,074.699. 2,074.699 square millimeters. Ayan. 2,074.699. So, since AS mean greater than dito, ibig sabihin, is mean ang gagamitin natin. O, paano na ang spacing dyan? Ito, parang ratio and proportion lang to. Okay? Kumbaga, ganito. Masyado kasing naka-general yung paggawa ko dyan eh. So, sabihin natin, ayan, may mga bakal na yan. Yung ginawa ko kasi kanina, yung random, yung usual na ginagawa lang din sa mga problem sa RCD na inisang lagay na lang yung AS. So, ito na siya. Ratio and proportion lang to. Ayan o. Ito yung spacing sa bawat ito yung tinatawag na spacing. Di ba? So, paano yan? Spacing lang yan. Since spacing ang unknown, spacing A numerator natin. Spacing yan equals ilan? Kalahati. Kalahati dito, kalahati dito. So, isang buong area ng bakal. Di ba? Area ng bakal. Equate mo yan sa buong yan, 1,000. 1,000 over mo sa kung ilan yung bakal, which is yun yung buong area ng steel. So, ganun. Para makuha mo si spacing, that is just, store ko na ba yan? Ito pala gagamitin ko, area ng bakal. Ganun. So, para makuha mo yung spacing, that is just 1,000 times area ng bakal. Ano yun? 20? 20 ba yun? 20 mm bars. Ganun lang. Area ng bakal, 5 over 4 times 20 bars. Area ng bakal, isa-isa lang yan. Kaya di naman kailangan ma-specify kung ilan yan, di ba? Divide mo na lang sa area ng bakal. Buong bakal. Yan, 151. Syempre, ano yan kapag spacing? Increment of mga 10 yan, di ba? Then, syempre, dapat babawasan mo. Kasi mas okay yung spacing kapag, mas okay kapag mas masinsin. Mas magkakalapit yung spacing. So, ayun, 150. Most nearly gives. Ngayon lang. Di ba? Ganun lang siya. Ayun. Sundan natin to. Ayan, if may mag-request, sagutan din natin to. Pero same lang yan sila eh. Factor of safety against sliding. Ito, ano naman, URY over RX, di ba? Pero sige, sagutan natin pag may nangailangan, pag may nag-request. So, I guess that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.